Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag mong pagsalitaan si Lynette ng ganyan. Hindi ka totoong kanyag, Zoe. Wika ni RJ. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Itinago ni RJ at Lynette ang nalalaman nila sa pagkatao ni Zoe sa pag-aakala na mas makabubuti para sa kanila ang hindi na malaman ni Zoe ang tungkol sa pagkatao niya, na hindi niya tunay na anak ni RJ si Zoe. Ang hindi nga alam ni RJ at Lynette na matagal na silang pinaglololoko ni Zoe at magkasabwat sila ng Mami Moira niya para itago ang katotohanan. Tinuloy ni Morgana ang plano niya sa burol nitong si Justin dahil hindi pumayag si Morgana na wala siyang gagawin para sa burol ni Justin. Kaya naman nagpadala si Morgana ng mga dragon para mang-asar sa burol ni Justin. Sila Nurse Evan at Nurse Karen ang unang nakakita ng mga pinadalang dragon ni Morgana sa labas ng burol ni Justin. Kaya agad-agad tumakbo sila Nurse Evan papunta kay Lynette at Annalyn para sabihin na may paparating sa labas at papunta sa burol ni Justin. Kaya naman pinuntahan agad ni Annalyn at Lynette kung ano ang sinasabi ni Nurse Karen at Nurse Evan. Nakita nila na sumasayaw ang mga dragon sa labas ng burol ni Justin, kaya nagalit si Lynette. Pinatigil ni Lynette ang ginagawa ng mga dragon dahil wala silang respeto sa burol ni Justin. Inalis ni Lynette ang isa sa ulo ng dragon, dahilan para huminto sila sa pagsayaw. Maya-maya ay biglang dumating si Morgana. Mapang-asar na nakangiti si Morgana kay Lynette at Annalyn, pati na rin kila Nurse Karen at Nurse Evan. Sinabi ni Lynette na wala talagang pinapalampas si Morgana, pati burol ni Justin ay pinagdiskitahan niya. Sumagot si Morgana na gusto lang naman niya na sumaya ang burol ni Justin dahil masyado raw malungkot ang mga tao sa burol nito. Dinala ni Lynette si Morgana sa banyo para doon pagalitan si Morgana. Galit na galit si Lynette kay Morgana dahil sa pambabastos sa burol ni Justin. Sinabi ni Morgana na nagmamagandang loob na nga siya tapos raw ay minamasama pa ni Lynette. Palaban na sumagot si Lynette na sinabihan nga si Morgana na puntahan niya ang puntod ng kapatid niyang si Moira at doon siya magpa-dragon dance. Pagkatapos raw ay sumunod na si Morgana kay Moira. Nagimbal si Morgana sa sinabi ni Lynette sa kanya. Hindi akalain ni Morgana na magagalit sa kanya si Lynette nang ganun nang dahil lang sa ginawa niya. Nagsumbong si Morgana kay Zoe na pinagsabihan siya ni Lynette at dinala siya sa CR para pagsabihan at insultuhin. Sinabihan pa raw siya ni Lynette na magpunta sa puntod ni Moira at sumunod na kay Moira. Galit na galit si Zoe. Ganun rin si Morgana. Masyado raw pakialamera ang mag-inang Lynette at Annalyn sa mga plano ni Morgana. Akala mo naman daw kung sino sa pamilya ng tanyag. Kabit lang naman raw si Lynette. Pinalaki ni Morgana ang ginawa sa kanya ni Lynette. Kaya galit na galit si Zoe. Ayaw ni Zoe na kantihin ni Lynette si Morgana dahil mami pa rin ni Zoe si Morgana. Kaya hindi nakapagpigil si Zoe. Pinuntahan niya si Lynette. Nakita ni Zoe si Lynette na paakyat ng hagdan. Kaya sinundan niya si Lynette. Nabigla si Lynette nang tawagin siya ni Zoe habang kinokontak si Lynette sa cellphone niya. Galit na galit si Zoe na sinabi kay Lynette na hindi pa sila kasal ni RJ at nanay lang siya ni Annalyn at wala raw karapatan si Lynette na saktan ang pamilya niya. Si Morgana nga ang tinutukoy ni Zoe. Maya-maya ay biglang dumating si RJ. Nag-discharge na nga si RJ dahil bumuti na ang lagay nito.
Pinigilan ni RJ si Zoe sa mga masasakit na salita na sinasabi niya kay Lynette. Huwag raw pagsalitaan ng ganyan ni Zoe ang tita Lynette niya. Gigil na gigil si Zoe na sinabihan si Lynette na isa kang kabit at isa kang disgrasyada at hinding-hindi na magbabago yun. Tikom lang ang bibig ni Lynette habang sinasalo lahat ng masasakit na salitang binibitawan ni Zoe sa kanya. Mas pinili ni Lynette na manahimik na lang at hindi patulan si Zoe. Pero hindi nakapagpigil si RJ. Sinabihan ni RJ si Zoe na that's enough. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi ka isang tanyag. Nagising sa katotohanan si Zoe. Nagimbal si Zoe dahil alam na ni RJ ang pinakatago-tago nilang sikreto ni Moira. Hindi makapaniwala si Zoe. Hindi alam ni Zoe kung ano ang isasagot niya kay RJ. Pinigilan ni Lynette si RJ, pero sinabi ni RJ na bumalik na raw ang memorya niya at hindi na raw sana sasabihin ni RJ kay Zoe ang totoo sa kanya. Dahil sa payo sa kanya nitong si Lynette na wag na lang ipaalam muna kay Zoe ang totoo. Dahil hindi raw alam ni Lynette at RJ kung ano ang totoong mararamdaman nitong si Zoe. Pero sumusobra na raw si Zoe kung makapagsalita kay Lynette. Samantalang sampid lang naman si Zoe sa pamilya Tanyag. Kaya walang karapatan si Zoe na magsalita ng masasakit na salita, lalong-lalo na kay Lynette na ina ng totoong anak niya na si Annalyn. Mangiyak-ngiyak si Zoe. Wala nang sikreto ang natago sa kanila dahil ngayon ay alam na ni RJ. Pinaglaban ni Zoe na hindi totoo ang sinasabi ni RJ. Nagpanggap si Zoe na wala siyang kaalam-alam at hindi niya alam na hindi siya tunay na anak ni RJ. Umiyak kunwari si Zoe para makuha ang simpatsya ni RJ. Nag-walk out si Zoe at iniwan si Lynette at RJ. Nagpunta si Zoe kay Morgana para sabihin na nanumbalik na ang alaala ng daddy niyang si RJ at hindi alam ni RJ na may alam si Zoe tungkol sa pagkatao niya. Kinabahan si Morgana. Sinabihan niya si Zoe na palabasin na lang nila na walang alam si Zoe tungkol sa pagkatao niya. Tutal naman raw ay tanggap na rin ni RJ si Zoe kahit hindi siya tunay na anak nito. Susunod naman na plano ni RJ ay alamin kung sino ang ama ni Zoe. Malalaman na kaya nila na si Doc Carlos ang ama ni Zoe? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!